Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Collection of Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Maraming salamat po! Isang magandang araw sa iyo, Kuya John. Just call me Erica. I am 25 years old at tubong Angeles City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi ang aking kwento ng pag-ibig, kundi ito ay ang kwento ng pag-iibigan nila ng aking lolo at lola noong kapanahunan pa nila at kasama na rin ang aking ama. Nalaman ko ang kwento ng aking mga lolo't lola sa pamamagitan ng aking ama John. Siya ang naglahad sa akin ng ilang piraso ng kanilang kwentong pag-ibig. At dito ko sisimulan ang kanilang love story. Taga Bicol ang aking lolo John at taga Angeles naman ang aking lola. Minsang naikwento ng aking ama na nadestino ang aking lolo sa Maynila dahil nagtatrabaho siya sa isang ahensya ng pamahalaan. May mga kamag-anak ang aking lolo sa Angeles City at paminsan-minsan ay nagbabakasyon siya sa kanyang mga kamag-anak dito. Nagsimula ang kanilang kwento noong mga 1960s pa. May isang kapitbahay sila na isang dalagang babae at yon ay ang aking lola. Magkadikit lamang ang bakuran ng kanilang mga bahay at doon niya nakita ang aking lola na minsang napasilip sa bakuran ng bahay na tinitirhan ng aking lolo. Tamang-tama naman na napatingin din ang aking lolo sa kanilang bakuran at nasulyapan niya ang aking lola na nooy nasa 22 taong gulang pa lamang. Samantalang ang aking lolo naman ay nasa 25 taong gulang na. Nabighani ang aking lolo sa babaeng yun habang siya ay nagwawali sa kanilang bakuran. Hindi raw niya maiwasan na hindi mapatingin sa kanya dahil napakaganda raw ng aking lola ng mga panahong yun. Nang bigla daw nakita ng aking lola ang aking lolo na nakatingin sa kanya, ay bigla raw itong napalingon sa ibang bahagi ng paligid. Nahiya daw ito nang makita siyang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay pasimpleng sumilip daw ang aking lola sa bakuran ng aking lolo at tamang-tama naman na nakita siya ni lolo na nakatingin sa kanya. Kaya't hiyang-hiya raw ito nang mahuli siya ni lolo na nakatingin sa kanya. Wala raw nagawa noon ang aking lola kundi ang bigyan siya ng kanyang matamis na ngiti. Napakatamis daw ng ngiting ibinigay sa kanya ng aking lola. At mula daw noon ay lagi na niyang inaabangan ito sa tuwing ito ay magwawalis ng kanilang bakuran. Hindi daw niya makalimutan ang tamis ng ngiting ibinigay sa kanya ng aking lola. Hanggang sa dumating din ang araw na nagkausap sila. Birthday noon ng pinsan ni lolo at naghanda sila ng maraming pagkain. Kaya't nagkaroon ng daan para maimbitahan niya ang aking lola. Doon na sila nagkakilala ng formal. At mula noon
ay lagi na silang nagkakausap, lalo na kapag may mga okasyon. Ilang taon ding nanligaw at nanuyo ang aking lolo ng mga panahong yun. Very conservative daw kasi ang mga tao noong panahon nila. Kaya taon ang binibilang sa panliligaw bago sagutin ng babae ang isang lalaki. Kung ano-ano ang mga panunuyong ginawa ng aking lola sa kanya noon. Naroon ang pag-iigib niya ng tubig para kay lola dahil ang mga panahong yun ay hindi pa masyadong uso ang water system sa kanilang lugar at sa poso lamang nanggagaling ang tubig na ginagamit na panligo at inumin. Sa gabi naman ay halos gabi-gabi na nanghaharana ang aking lolo kasama ang kanyang mga pinsan sa tapat ng bahay ng aking lola. Nang mga panahong yun ay usong-uso pa ang pangaharana. Masayang-masaya daw noon ang aking lola dahil kasabay niyang dumudungaw sa may bintana ang kanyang nanay at mga kapatid. Kahit hindi marunong kumanta ang aking lolo, ay napilitan itong gawin para lamang sa babaeng kanyang iniirog. Tumagal ng halos 3 taon ang panunuyong yun ng aking lolo bago niya tuluyang napasagot ang aking lola. Wala daw mapagsidlan noon ang kanilang kaligayahan dahil sa wakas ay naging sila na at pinayagan na sila ng kanilang mga magulang. Diyan, kahit naging matagal na silang magkasintahan noon ng aking lola, ni minsan ay hindi pa raw nahawakan ng aking lolo ang kamay ni lola. Dahil ng mga panahong yun, ay hindi mo basta-basta pwedeng hawakan ang kamay ng isang dalagang Pilipina. Because during that time, kapag nahawakan mo na daw ang kamay ng isang dalagang Pilipina, ay kailangan mo na raw itong pakasalan. Ganoon kalayo ang panliligaw noon sa panliligaw ngayon ng makabagong henerasyon. Nakakalungkot ding isipin na ngayon ay hindi na nangyayari ang ganito. Minsan nga, kahit ngayon lamang sila nagkakilala, ay may nangyari na kaagad sa kanila. Pero ganun yata talaga ang panahon dyan. Lahat ay nagbabago. One day, nadestino raw ng matagal sa kanyang trabaho ang aking lolo sa Maynila. Nalungkot ng husto ang aking lola. Ang tanging naging komunikasyon lamang nila noon ay ang padalhan ng sulat ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng koreo. Uso pa nga raw ang telegram noon. Nagsulatan sila habang nasa Maynila ang aking lolo. Hindi raw maiwasan na malungkot ng aking lola dahil namimiss daw niya ito. Ang tanging alaala lamang daw nila ay ang kanilang mga larawan na nooy black and white pa. Lagi daw naluluha ang aking lola sa tuwing tinitingnan niya ang mga larawan nila ng aking lolo. Minsan ay nagpapalitan daw sila ng kanilang mga larawan sa pamamagitan ng paglalakip nito sa kanilang mga liham. Araw din kasi ang binibilang noon bago makarating ang liham sa kanila. Diyan, sa gitna ng kanilang relasyon bilang magkasintahan, ay may mga dumarating din na pagsubok sa kanilang pagmamahalan. May isang lalaki rin kasi ang nagkagusto sa aking lola na isang sundalo. Nanligaw ito sa kanya habang wala noon at nasa Maynila ang aking lolo. Nanuyo din ito at nangharana katulad din ng aking lolo. Pero sa kabila ng mga ginagawang panunuyo ng lalaking yon sa aking lola, ay hindi nagpatinag ang aking lola at patuloy na minahal ang aking lolo kahit na nasa malayo ito.
May mga pagkakataon din daw na pinanghihinaan ng loob ang aking lola dahil sa pagiging magkalayo nila sa isa't isa. Pero sa kabila noon ay naging matatag pa rin ang aking lola at nanatili pa rin siyang matapat na naghihintay sa aking lolo. Nilabanan daw niya ang kalungkutan sa pagkawala ng aking lolo. Dahil katulad ng kanilang ipinangako sa isa't isa, ay maninindigan sila sa kanilang pagmamahalan. Diyan, dumating ang araw at nakabalik na muli ang aking lolo dito sa Angeles City. Tuwang-tuwa daw ang aking lola. Masayang-masaya daw silang dalawa. Ipinagtapat daw ni lola ang tungkol sa lalaking nanligaw at nanuyo sa kanya noon. Nagulat ang aking lolo sa kanyang nalaman. Pero kahit ganun pa man, ay natuwa raw ito dahil kahit nasa malayong lugar daw ang aking lolo, ay hindi siya nito ipinagpalit sa iba. Kaya't hindi na nagtagal at hiningi na ng aking lolo ang kamay ng aking lola sa kanyang mga magulang. Hindi daw tumutol ang kanyang mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Kaya't pagkatapos noon ay namanhikan na ang pamilya ng aking lolo sa kanilang pamilya. Umuwi daw mula Bicol ang mga magulang ni lolo para mamanhikan at naitakda na nga ang kanilang kasal. February 1965 nang ikasal ang aking mga lolo't lola. Dumating lahat mula sa Bicol ang mga kamag-anak ng aking lolo. Maging ang kanilang mga kaibigan ay naroon din sa araw ng kanilang kasal. Yun na daw ang pinakamasayang nangyari sa kanilang buhay. Nagsama sila ng matiwasay at biniyayaan sila ng isang anak na lalaki bago matapos ang taong yun. At yun ay ang aking ama John. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pagsasama hanggang sa maging 3 na ang kanilang anak. Masaya silang nagsama bilang isang kumpletong pamilya. Isang responsable at mabuting ama ang aking lolo John. Busog sa pangaral ang kanilang mga anak at lumaki silang mababait. Isang huwara na maituturing si lolo, kaya't bilib daw sa kanya ang lahat ng mga tao sa amin. Pero sa kabila ng mga maliligayang araw ng kanilang pagsasama bilang masayang pamilya, ay hindi naiwasan ang isang pangyayari sa aking lolo. Isang pangyayari na nagpabago at nagpadilim ng kanilang masayang buhay na hindi mo inaakala na mangyayari sa kanila. Nagkasakit ang aking lolo John at doon na nagsimula ang kalbaryo at madilim na buhay ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng mild stroke ang aking lolo ng mga panahong yun. Ang akala ng lola ko ay mawawala na sa buhay nila si lolo. Pero naging lantang gulay ito dahil naging baldado ang kanyang katawan. Hindi na siya makalakad. Lagi na lamang siyang nakahiga at hindi na rin makausap ng maayos dahil iba na ang kanyang pananalita. Yun ay dahil sa naging epekto sa kanya ng kanyang mild stroke. Dinamdam ng aking lola ang pangyayaring yun. Pero magkagayon man, ay pilit pa rin niya itong nilalabanan. Nagpakatatag siya at inalagaan niya ang aming lolo. Ipinaramdam niya sa kanya ang kanyang pagmamahal. Kahit pagod na pagod ang aking lola sa mga gawaing bahay noon at pag-aalaga niya sa aming lolo, ay naging matatag pa rin ito.
Katulong din niya sa pag-aalaga ang kanilang 3 anak na nooy mga nag-aaral pa. Salitan sila sa paghalaga kay lolo para lamang makatulong sa aking lola. Sinusubuan din nila ito kapag kumakain at tumutulong din sa pagpapaligo sa kanya. Ipinaramdam nila ang kanilang pagmamahal sa kanya. Pero sadyang may mga pagkakataon pa rin na para bang sinusubukan sila ng lupit ng tadhana. Wala na ngang katuwang ang aking lola sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Tapos ay parang pinaparusahan pa siya. Hindi kasi biro ang mag-alaga ng may sakit dyan. Lalo na kung ito ay parang lantang gulay na. Minsan ay parang batang malit na rin daw si lolo dahil kung saan-saan na lamang daw dumudumi ito. Hindi pa kasi uso noon ang disposable diaper dyan. Kaya alam kong mahirap para sa kanila ang mag-alaga ng ganoong may sakit. Minsan pa nga raw ay dikit-dikit na sa katawan ng aking lolo ang kanyang sariling dumi. At kung minsan pa nga raw ay pinaglalaruan at kinakain niya ang kanyang sariling dumi. Ganoon daw katindi ang mga naranasan nilang paghihirap ng mga panahong yon dyan. Napakahirap daw talaga ng mga naranasan nila ng mga panahong yun. Walang magawa ang aking lola noon, kundi ang umiyak na lamang daw ng umiyak. Minsan ay parang nais na rin daw niyang sumuko sa kanyang mga nararanasan. Inalalayan siya ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay at binigyan siya ng mga salitang magpapatibay at magpapalakas ng kanyang loob. Batid ko na kawawa rin naman ang aking lolo sa kanyang kinahinatnan. Lalo na, hindi rin niya alam ang kanyang mga ginagawa. Nagmistula kasi itong isip bata dahil sa nangyari sa kanya. Kung alam lang niya siguro ang kanyang mga ginagawa, ay hindi niya gagawin ito dahil siguradong hindi niya gugustuhin na mahirapan ang kanyang minamahal. Bakit nangyayari ang ganito sa buhay ng tao dyan? Bakit kailangan pa na maghirap ng aking lolo at lola samantalang nagmamahala naman sila? Bakit kailangan nilang danasin ang ganong paghihirap sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa? Maging ako ay halos maiyak din ng mga sandaling ikinukwento sa akin ng aking ama ang mga naranasan nila ng kanyang ina. Bata pa raw noon ang aking ama at hindi pa niya kayang magtrabaho para kumita at makatulong sa kanyang ina. Kung magagawa lang daw niya noon ng mga panahong yun, ay tutulungan niya ito. Diyan, sa dinami-dami na ng mga paghihirap na nararanasan nila ng mga panahong yun, dumating pa ang pinakamatinding dagok sa kanilang buhay ng aking lola. Dahil sa paglipas pa ng mga araw, ay hindi rin nagtagal at sumakabilang buhay na ang aking lolo. Halos mawala raw sa kanyang tamang pag-iisip ang aking lola nang iwanan siya ni lolo. Yun daw ang pinakamahirap na naranasan niya sa kanilang buhay. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkawala. Kahit daw hirap na hirap siya sa pag-aalaga sa aking lolo, ay kaya pa rin daw niyang tiisin ang paghihirap basta't wag lamang daw siyang mawala ng tuluyan sa kanyang piling. Dahil siya lamang daw ang dahilan
kung bakit nananatili siyang matatag. Halos hindi raw makapag-move on noon ang aking lola. Halos ilang buwan din daw siyang hindi kumakain. Lagi raw niyang iniiyakan ang aking lolo. Maging sa kanyang pagtulog ay naaalala pa rin daw niya ito. Hanggang sa unti-unti na siyang namayat. Dahil sa matinding pagdadalamhating iyon ng aking lola ay nagkasakit ito. Labis na nag-alala ang aking ama at ng kanyang dalawang kapatid. Nang mga panahong yun kasi ay malaki na ang aking ama at nasa hustong gulang na siya. Wala raw ibang ginawa noon ang aking ama kundi ang bantayan at alagaan ang aking lola. Doon ay pinaramdam niya ang kanyang pagmamahal kasama ng kanyang mga kapatid. Pero sa kabila ng pagsusumikap nilang magkakapatid para alagaan ang kanilang ina, hindi rin nagtagal at pumanaw na rin ang aking lola. Diyan, hindi na nakapaghintay pa ang aking lola. Sumunod na siya sa aking lolo. Marahil ay talagang dinibdib niya ang pagkawala nito sa kanyang buhay. Nalungkot daw ng husto ang aking ama at ang kanyang mga kapatid sa pag-iwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Mula noon ay ang aking ama na ang tumayong magulang sa kanyang mga kapatid. Maaga raw siyang nagtrabaho para daw mabuhay silang magkakapatid. Nagsumikap siya para makapagpatuloy sila ng kanilang pag-aaral. Nang magkaroon daw siya ng maayos na trabaho, ay napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang dalawang kapatid. Naging mabuting halimbawa sa akin ang aking ama diyan dahil mas inisip niya ang kinabukasan ng kanyang dalawang kapatid kaysa sa kanyang sarili. Kaya proud na proud talaga ako sa aking ama diyan dahil ang kanyang dalawang kapatid ngayon ay pareho ng naging doktor. Yun ay dahil sa kanyang pagsusumikap na maitaguyod ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Diyan, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral ang aking ama dahil nawala na siya ng panahon sa kanyang sarili dahil sa pagtutok niya sa pag-aaral ng kanyang dalawang kapatid. Halos tumanda ng binata ito nang matapos ang kanyang mga kapatid. Huli na nang siya ay makapag-asawa. Gayunpaman, ay nabiyayaan pa rin siya ng isang anak na babae. At ako yon diyan. That is why I am so proud of my dad. Because for me, he's the best brother to his siblings and the best father and husband to his family. And that's the story of my family diyan. Dito na nagwawakas ang aking kwento diyan. Sana'y na-inspired ang lahat sa kwentong aking ibinahagi at nakapagbigay din ito ng magandang halimbawa sa lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. More power sa inyong napakamalaganap na channel. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. It's me, Erica.